tanong ako sa'yo at gusto kong sagutin mo ito sa isip mo ng tapat. Ilang beses mo nang narinig ang salitang healthy food sa TV, sa internet, o kahit sa kaibigan mo, tapos pakiramdam mo ligtas ka na dahil iyon ang kinakain mo araw-araw. Pero paano kung ang ilan sa mga pagkaing akala mong nagpapahaba ng buhay mo ay siya palang unti-unting nagpapahina sa katawan mo habang tumatagal ang edad mo? Maraming seniors ang gumagawa ng tama sa intensyon. Kumakain ng prutas, umiiwas sa mamantika, bumibili ng may label na low-fat o sugar-free. Pero ang hindi nila alam, may mga pagkain na mukhang malinis, mukhang healthy at parang ligtas. Pero kapag kinain ng matagal, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay pwedeng magpabilis ng panghihina ng katawan, memory loss, at kahit maagang pagkapagod ng puso at bato. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka. Sinasabi ko ito para bigyan ka ng kapangyarihan. Dahil kapag alam mo na, pwede mo nang baguhin. At ang maganda rito, hindi kailangan ng mahal na gamot, hindi kailangan ng komplikadong diet. Kaalaman lang at tamang pagpili. Unahin natin ang unang pagkain na madalas nasa mesa ng seniors, lalo na sa umaga. Maraming matatanda ang naniniwala na ang tinapay ay ligtas, lalo na ang puting tinapay. Malambot, madaling nguyain, madaling tunawin. Madalas sinasabi, hindi ito mabigat sa tiyan. Pero ang totoo, ang puting tinapay ay halos parang asukal kapag pumasok sa katawan ng senyor. Kapag tumatanda tayo, bumabagal ang insulin response ng katawan. Ibig sabihin, mas nahihirapan ang katawan na kontrolin ang blood sugar. Ang puting tinapay, dahil mabilis itong maging glucose, ay pwedeng magdulot ng biglaang taas ng asukal sa dugo. Paulit-ulit na spike araw-araw ay tahimik na sumisira sa ugat, utak at puso. May nakausap akong lola na ang sabi, hindi naman siya kumakain ng matatamis. Pero araw-araw siyang may tinapay sa umaga at hapon. Pagod siya palagi, madaling hilo at mabilis manghina. Nang tinanggal niya ang puting tinapay at pinalitan ng mas buo at mas mabagal tunawin na pagkain, unti-unting bumalik ang lakas niya. Hindi ko sinasabing bawal ang tinapay. Ang sinasabi ko, hindi lahat ng tinapay ay pare-pareho ang epekto sa katawan ng senyor. Kung kaya mong bawasan ang puting tinapay at piliin ang mas buo, mas may hibla, mas mabagal tunawin, mas mapoprotektahan mo ang sarili mo sa pangmatagalang pinsala. Pangalawang pagkain na akala ng marami ay healthy ay ang mga processed fruit juice. Lalo na iyong may label na 100% juice. Maraming seniors ang umiinom nito dahil akala nila mas madali ito kaysa kumain ng prutas. Pero dito nagkakamali ang marami. Kapag ginawang juice ang prutas, nawawala ang hibla. Ang natitira ay puro sugar na mabilis pumasok sa dugo. Kahit galing pa ito sa prutas, ang epekto nito sa katawan ng senior ay halos kapareho ng soft drinks kapag ininom ng madalas. May lolo akong nakausap na araw-araw umiinom ng orange juice. Akala niya ginagawa niya ang tama, pero mataas ang blood sugar niya kahit hindi siya mahilig sa dessert. Nang sinuri ang routine niya, doon nakita ang problema. Juice pala ang tahimik na salarin. Mas mainam pa rin ang buong prutas. Mas mabagal tunawin, mas kontrolado ang pagtaas ng asukal, at mas busog ang pakiramdam. Kung iinom man ng juice, mas mabuti kung paminsan-minsan lamang at maliit na dami. Ang ikatlong pagkain sa unang bahagi na ito ay ang mga low-fat o fat-free products. Maraming seniors ang natutong umiwas sa taba dahil sa takot sa kolesterol. Pero ang hindi alam ng marami, kapag tinanggal ang taba sa pagkain, kadalasan pinapalitan ito ng asukal o kemikal para sumarap. Ang katawan ng senior ay kailangan pa rin ng tamang taba para sa utak, joints at hormones. Kapag puro low-fat ang kinakain at kulang sa natural fats, pwedeng lumabo ang memorya, sumakit ang kasukasuan, at bumaba ang enerhiya. Hindi lahat ng taba ay masama. Ang mahalaga ay uri ng taba. Mas masama pa minsan ang sobrang asukal kaysa tamang dami ng natural fat. Sa puntong ito, gusto kong tandaan mo ito. Hindi sapat na mukhang healthy ang pagkain. Kailangan alamin kung paano ito kumikilos sa katawan ng senior sa paglipas ng panahon.
Ang epekto ngayon ay hindi agad ramdam. Pero ang epekto sa loob ng 5 hanggang 10 taon ay doon nagiging malinaw. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang iba pang mga pagkain na akala ng marami ay ligtas, pero tahimik na nagpapabilis ng pagtanda ng katawan at kung ano ang mas maayos na kapalit na kayang gawin kahit araw-araw. Kung nakarating ka hanggang dito, comment mo ang salitang 1 sa comments para malaman kung kasama ka pa rin. Sa unang bahagi, napag-usapan natin kung paano ang ilang pagkaing akala natin ay ligtas at healthy ay pwedeng magdulot ng tahimik na pinsala sa katawan ng seniors kapag kinain araw-araw. Ngayon, ituloy natin ito dahil mas marami pa talagang pagkain na hindi halata ang epekto sa simula. Pero ramdam na ramdam pag tumagal. Maraming seniors ang nagsasabing simple lang naman ang kinakain nila. Gulay, kaunting ulam, minsan prutas. Pero ang tanong ay hindi lang kung ano ang kinakain mo, kundi kung paano ito pinroseso at gaano ito kadalas pumapasok sa katawan mo. Isa sa mga pagkain na madalas akala ay ligtas ay ang processed meat tulad ng hotdog, ham, bacon at longganisa. Maraming seniors ang mahilig dito dahil madaling lutuin, masarap at hindi mahirap nguyain. Madalas pang ipares sa tinapay o kanin sa umaga. Ang problema sa processed meat ay hindi lang taba o alat. Ang mas delikado ay ang mga preservative at chemical na kasama nito. Habang tumatanda ang katawan, bumabagal ang kakayahan nitong maglinis ng toxins. Ibig sabihin, mas matagal na nanatili sa katawan ang mga chemical na ito. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang madalas na pagkain ng processed meat ay konektado sa mas mabilis na pagkasira ng puso, ugat at pati memorya. Hindi ito agad ramdam, unti-unti itong naiipon. Kaya maraming seniors ang nagtataka kung bakit bigla na lang silang madaling mapagod kahit hindi naman sila sobra kumain. Kung gusto mo ng mas ligtas na alternatibo, mas mainam ang sariwang isda, itlog sa tamang dami, o karne na ikaw mismo ang nagluto at alam mo ang sangkap. Hindi kailangan araw-araw. Ang mahalaga ay bawasan ang processed food hanggat kaya. Isa pang pagkain na akala ng marami ay healthy ay ang flavored yogurt. Dahil may salitang yogurt, iniisip ng marami na maganda ito para sa tiyan. Totoo na may benepisyo ang yogurt, pero hindi lahat ng yogurt ay pare-pareho. Maraming flavored yogurt ang mataas sa asukal. Para sa katawan ng senior, ang sobrang asukal ay hindi lang nakakaapekto sa blood sugar. Nakakaapekto rin ito sa inflammation sa katawan. Kapag laging inflamed ang katawan, mas mabilis ang pananakit ng kasukasuan, mas madalas ang panghihina, at mas bumabagal ang pag-recover ng katawan. May isang lola na araw-araw kumakain ng yogurt dahil sabi ng anak niya, healthy daw. Pero hindi bumababa ang asukal niya at palagi siyang namamaga ang paa. Nang tingnan ang label, mas mataas pa pala ang sugar ng yogurt kaysa sa isang maliit na dessert. Kung pipili ng yogurt, mas mainam ang plain yogurt na walang dagdag na tamis. Pwede mong lagyan ng kaunting prutas kung gusto mo ng lasa. Mas kontrolado mo pa ang pumapasok sa katawan mo. Sunod naman ay ang pagkain ng sobrang asin. Kahit sa mga pagkaing mukhang simple, maraming seniors ang nagsasabing konti lang naman ang kinakain nila pero maalat. Ang toyo, patis, bagoong at mga instant seasoning ay tahimik na nagpapataas ng blood pressure. Habang tumatanda, mas sensitibo ang katawan sa asin. Ang bato ay mas madaling mapagod at ang puso ay mas nahihirapan mag-adjust. Ang resulta ay biglang hilo, pamamanhid o bigla ang panghihina kahit hindi naman mainit ang panahon. Hindi ko sinasabing bawal ang asin. Ang sinasabi ko kailangan ng mas maingat na paggamit. Mas mahalaga na maramdaman mo ang natural na lasa ng pagkain kaysa umasa sa alat. Isa pang pagkain na akala ng marami ay harmless ay ang matatamis na biscuit at crackers. Madalas ito ang merienda ng seniors. Hindi naman daw ito cake o candy, pero karamihan sa mga biscuit ay gawa sa refined flour at asukal. Ang epekto nito sa katawan ng senior ay pareho ng tinapay na napag-usapan natin. Biglang taas ng asukal, tapos biglang bagsak ng enerhiya. Kaya maraming seniors ang inaantok sa hapon
o biglang nanghihina kahit wala namang ginagawang mabigat. Kung hahanap ng merienda, mas mainam ang mani sa tamang dami, saging o kamote. Mas mabagal tunawin at mas steady ang lakas. Sa puntong ito, gusto kong ipaunawa sa iyo na ang problema ay hindi isang pagkain lang. Ang problema ay ang kombinasyon at dalas. Kapag araw-araw na pinagsama-sama ang mga pagkain ito, doon nagsisimula ang tahimik na pag-ikli ng lakas at buhay ng katawan. Pero may magandang balita. Hindi pa huli ang lahat. Kahit edad 60, 70 o 80 ka na, pwede mo pang baguhin ang direksyon ng kalusugan mo. Ang katawan ay marunong pang mag-adjust kapag binigyan mo ng tamang pagkain at pahinga. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling mga pagkain na madalas itinuturing na safe, pero may malaking epekto pala sa tagal at kalidad ng buhay ng seniors. Tunihigit sa lahat, ibibigay ko ang mas simple at mas abot-kayang alternatibo na pwede mong simulan kahit bukas. Kung kasama ka pa rin hanggang dito, comment mo ang number 2 sa comments para malaman kung tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aalaga sa sarili mo. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. At gusto kitang pasalamatan dahil hindi lahat ng seniors ay handang makinig at magbago. Marami ang natatakot, marami ang nagsasabing huli na. Pero ang totoo, hanggat humihinga ka, may pwede ka pang ayusin. Ngayon pag-uusapan natin ang huling mga pagkain na madalas inaakalang ligtas. Pero kapag naging regular na bahagi ng pagkain ng seniors, ay tahimik na nagpapabilis ng panghihina ng katawan at pag-ikli ng kalidad ng buhay. Isa sa pinakakaraniwan ay ang matatamis na breakfast cereal. Maraming seniors ang kumakain nito dahil madaling ihanda, malambot at hindi nakakapagod nguyain. Lalo na kung may gatas, pakiramdam kumpleto na ang almusal. Pero ang hindi alam ng marami, karamihan sa cereal ay halos puro refined grains at asukal. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa ganitong klaseng pagkain, mabilis tataas ang blood sugar mo at kasing bilis din babagsak. Kaya maraming seniors ang nagugutom agad kahit kakakain lang o biglang nanghihina bandang umaga. Paulit-ulit itong cycle araw-araw hanggang sa unti-unting bumigay ang katawan. Mas mainam pa rin ang mas simple at mas natural na almusal. Halimbawa, itlog sa tamang dami, kamote, saging o lugaw na hindi sobra sa asin. Hindi kailangan bongga. Ang mahalaga ay steady ang lakas mo buong umaga. Sunod naman ay ang artificial sweeteners. Maraming seniors ang lumipat sa mga sugar-free products dahil sa takot sa diabetes. Pero ang hindi alam ng marami, ang artificial sweeteners ay pwedeng makagulo sa gut health at insulin response ng katawan. May mga seniors na nagtaka kung bakit kahit sugar-free na ang iniinom nila, parang mas lalo silang nagugutom o nahihilo. Ang dahilan ay nalilito ang katawan. Akala may asukal pero wala pala. Nagiging sablay ang signal sa utak at tiyan. Kung kaya, mas mainam pa rin ang natural na tamis sa maliit na dami. Hindi araw-araw dessert. Hindi rin kailangang totally matamis ang buhay. Minsan, mas masarap pa ang simple kapag nasanay ang panlasa. Isa pang pagkain na akala ng marami ay safe ay ang instant noodles at instant soup. Sa madalas itong kainin ng seniors dahil mura, madaling lutuin at mainit sa tiyan. Pero ang problema dito ay sobrang taas ng sodium at preservatives. Ang sobrang alat ay hindi lang tungkol sa high blood. Nakakaapekto rin ito sa bato, puso at utak. Maraming seniors ang nagtataka kung bakit bigla silang nalilito o mabilis mapagod. Minsan, ang ugat ay nasa kinakain nila araw-araw. Kung gusto mo ng sabaw, mas mainam ang nilagang gulay, tinola o sabaw na ikaw mismo ang nagluto. Mas kontrolado mo ang alat at mas sariwa ang sangkap. Ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang mahalagang punto. Hindi kita hinihikayat na matakot sa pagkain. Ang layunin nito ay maging mas mulat ka. Ang katawan ng senior ay mas sensitibo. Ang dating kaya ng katawan noong bata pa ay hindi na ganoon kadaling kayanin ngayon. Pero huwag mong isipin na puro bawal. Sa totoo lang, mas marami pa ring pwedeng kainin kaysa iwasan.
Ang sikreto ay moderation at consistency. Hindi kailangan perpekto. Ang kailangan ay mas madalas tama kaysa mali. Kung may handaan, pwedeng kumain. Kung may birthday, pwedeng tikim. Ang mahalaga ay hindi araw-araw, ginagawang normal ang pagkain na nakakapinsala sa katawan. Gusto kong bigyan ka ng simpleng mindset na pwede mong dalhin araw-araw. Tanungin mo ang sarili mo bago kumain. Ito ba ay pagkain na magbibigay ng lakas sa akin mamaya o pagkain na magpapagod sa akin pagkatapos? Kapag mas madalas mong pinipili ang pagkain na nagbibigay ng lakas, mas malinaw ang isip mo, mas magaan ang pakiramdam ng katawan mo, at mas may gana kang gumalaw. At kapag gumagalaw ka, mas humahaba ang buhay. Hindi natin kontrolado ang lahat. May edad na, may genes, may stress. Pero kontrolado natin ang isinusubo natin araw-araw. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito iyon. Hindi sapat na mukhang healthy ang pagkain. Ang mahalaga ay kung paano ito nakakaapekto sa katawan mo sa paglipas ng panahon. Sa mga susunod na video sa channel na ito, pag-uusapan pa natin ang mas murang alternatibo, simpleng routine, at praktikal na gawain na pwedeng gawin ng seniors para manatiling malakas, malinaw ang isip, at may sigla kahit tumatanda. Kung may natutunan ka kahit isang bagay lang, gusto kong marinig iyon mula sa iyo. Isulat mo sa comments kung alin sa mga pagkain ang pinakanagulat ka at kung ano ang balak mong baguhin simula ngayon. At kung bago ka sa channel na ito, pwede mong pindutin ang subscribe para hindi mo mamiss ang mga susunod na payo para sa mas mahabang buhay pagkatapos ng edad 60. Kung natapos mo ang buong bahagi na ito, comment mo ang salitang done sa comments para malaman kong hanggang dulo ka talagang nag-invest sa sarili mo.